Pag-usapan pa natin ang pagbibitiw ni VP Sara Duterte kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, mainit-init pa. Mainit pa. Anong naging usap-usapan sa Malacanang? Hinggil nga dito sa nang kumpirmahin ni PCO Secretary Cheloy Garafil yung pagtungo, yung pagpunta ni VP Sara. Siguro, Paps, biglaan kasi eh. So parang literal na nagulantang kasi hindi natin, may mga iba kasing resignation na parang, alam mo, maugong na tumutunog na. Kumbaga parang itong resignation ni VP Sara, yung timing, biglang ilang linggo mo na rin sila halos hindi nakikita na magkasama. Although, parang previously, dahil nga sa mga usapin naman between Duterte and Marcoses, parang kung noon nga niya ginawa, mas maiintindihan mo, pero ngayon mas biglaan. Biglang pang! Oo, biglang parang eto na. Biglang resignation na. At nung nilabas, medyo slow news day, Paps. Kaya sabi ko talaga, mabibigyan talaga ng atensyon. Gulantang, Okay, nagsalita na ba ang Pangulo sa pagbibitiw ni VP Sara? Sa ngayon, Paps, wala pang statement si PBBM. Hindi pa rin nagkaroon ng pagkakataon ng MPC ng ambush interview. Pero maasa tayo na tomorrow, kasi may event tomorrow, sasagot ang Pangulo. Kasi medyo kailangan natin malaman dahil nag-usap sila nagharap sila. And ang bulong-bulungan nga, Paps, mismong iniabot ni VP Sara. Kumbaga, personal harapan, yung resignation letter. So parang you would be curious, ano reaksyon ng Pangulo nung iniaabot sa kanya? Ano yung napag-usapan nila? May mga obserbasyon na inaasahan na naman yan yung pagbibitiw na yan Pero yung kahapon, talagang nagulantang. Yung timing siguro, yung timing kung kailan nangyari yung resignation. Okay, Julie, may bulong-bulungan na ba kung sino ang papalit dito kay VP Sara bilang DepEd Secretary? Ngayon, Paps, wala pa, kasi until July 19 pa naman mauupo si VP Sara sa DepEd bilang may 30 days nga na para matiyak yung smooth transition. Wala pa ring OIC sa ngayon, sabi ng PCO. Julie, may mga balita na lumalabas na si dating Pangulong Duterte raw ang dahilan kung bakit bumitiw sa gabinete si VP Sara. Meron ka bang impormasyon tungkol dito? Alam mo, Pap, si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, nagsalita siya kanina. Ang sabi niya, hindi daw alam ni FPRRD. Wala. Yung naging desisyon ng anak niya. Kumbaga, nagkagulatan daw, hindi siya kinonsulta. At saka, very consistent daw yan sa ugali ni VP Sara. Kasi hindi daw talaga kadalasan nakukonsulta yung tatay niya, si former President Duterte, sa mga political decisions ni VP. Hindi ba sila nag-uusap? Well, hindi nakukonsulta. Okay. Mainit kahapon kasi nung pumutok itong balitang ito, ng pagbibitiw, mainit din yung tensyon sa Ayungin Shoal. Ano ang meron bang pahayag ang Malacanang tungkol dito, ang ating Pangulo? Ngayon, Paps, tikom pa nga rin yung bibig dito sa usapin sa West Philippine Sea. Again, umaasa tayo na makakahingi tayo ng statement from the President sa ambush interview. Sana pag nakita natin siya sa event tomorrow. In fact, isa sa mga kritisismo kay Pangulo, wala man lamang paramdam dun sa naputulan ng daliri na sundalo. At saka marami talaga nag-aabang ng statement kasi given na yung policy ng administrasyon, di ba? Mas transparent tayo sa kung anong nangyayari sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea. Kumbaga, mas mabigat yung natin, mas may ngipin tayo, kumbaga pagdating dyan sa usapin na yan. Kaya talagang inaabangan, ano yung masasabi ng Pangulo, ano yung susunod na hakbang, lalo't may nasakta na. Natapalan ang pagbibitiw ni VP Sara. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.